Hello guys, for today's video. Ayan guys, meron tayong nabiling Lenovo na monitor with CPU. Manipis lang yan guys, kasama yung CPU. Bali, binaklas ko siya guys kasi yun ang lumabas kanina, yung mga sulat-sulat. Hindi niya nadidetect yung hard disk. Tapos, i-check na rin natin yung memory niya guys kung ilan. Kung mababa yung memory niya guys, i-upgrade natin siya. Kaya babaklasin na natin siya guys. Hindi niya nadidetect yung hard disk eh. Bali yan guys, yung memory babaklasin natin siya guys. Kasi guys, meron naman kaming laptop, kaya lang sayang din to, nabili ko sa kapitbahay na nakuha nila sa bidding ng mga kalakal nila. Binenta sa akin na mura, kaya binili ko. Nagustuhan ko yung itsura, yung physical appearance niya is makinis pa, tapos manipis. Tapos yan guys, tama-tama wala akong ginagawa ngayon, kaya ngayon ko lang siya inasikaso. Naisip ko rin nga gawa ng video na babaklasin natin siya, tapos upgrade natin siya. Yan, bali yung memory na yan, tatanggalin natin na yung memory niya. Nakakalungkot isipin, isa lang yung slot. Maganda sana kung dalawa yung slot para mas marami memory mailagay natin. Tapos nakita ko yung memory niya guys, 2 gig lang. Ayan, binasa ko ayan sa kabila. Ayan, dyan nakalagay 2 gig RAM lang. Bali pag 2 gig RAM lang guys, mababa lang yung OS na may lalagay natin. Tamang-tama guys, meron akong mga laptop na gumagana na hindi naman namin sila ginagamit. Kasi medyo maliit lang yung mga screen ng mga laptop namin. Ito medyo malaki yung screen at saka medyo mas magandang gawin na panglaro. O hindi pang laro, pang tamang-tama, sabi nung anak ko, gusto niya daw gamitin pang assignment niya, paggawa niya ng homework. Tapos gusto niya sa kanya na lang sa kanya na lang daw 'yon. Gusto niya mas malaking screen. 'Yon. Tapos may kasama na siyang speaker, na built-in speaker. And guys, kinuha ko yung memory na 4 gig. Bali yung 4 gig na memory ng laptop ko, kinuha ko. Tapos meron ako, tapos pinalitan ko na lang 2 gig yung memory ng laptop ko na hindi ginagamit, pero gumagana yan guys. Tapos yung hard disk pala niya guys is nadidetect ng PC na sira yung hard disk, pero tatry natin yung baklasin guys yung hard disk niya. Ay po-program muna natin siya guys, tapos pag hindi pa rin siya makuha sa program, babaklasin natin yung hard disk. Tapos guys, pagka hindi natin siya ma-repair yung hard disk, is papalitan natin. Wala pala tayong hard disk guys na na katulad nun na pang desktop. Bali yung hard disk natin na gagamitin, kukunin din natin dun sa laptop. Bali yan guys, kinakabit ko na yung memory na 4 gig sa kanya. Yan. Tapos sa task ko na lang siya gagawin guys. Yan. And dyan lang yan binabaklas guys, sa dalawang yan. Tapos tutuklapin na lang. Medyo kailangan guys maingat lang pag binaklas. Bali binabalik ko na yan siya dyan guys, kasi napalitan ko na ng memory. Tapos dito sa taas yan, dito dinala ko na siya dito sa taas. Tapos pinower on ko. Tapos nung napalitan ko siya ng memory, ayaw niya mag-on guys. Tapos babaklasin ko na lang siya ulit. Tapos yun, pag binaklas ko siya ulit, tapos diretso program na natin kahit hindi pa siya naka-assemble. Bali yan guys, binaklas ko siya ulit. Tapos yan, bubukan na natin diretso yan guys. And inopen ko muna siya guys na nakabaklas na ganyan. Ayan, nag-display na siya. Kanina kasi hindi siya nag-display. Tapos ang gagawin natin ngayon dyan guys is i-reprogram muna natin siya. Ngayon pagka hindi siya makuha sa reprogram guys, babaklasin natin yung hard disk. Ayan yung hard disk niya pala. Yan, tinuturo ko na yan. Yan yung hard disk niya guys. Tapos chinek ko na rin yung mga fan niya kung gumagana, all goods naman. Tapos chinek ko kung madumi, okay pa naman. Talagang sa hard disk yung problema.
Ayan, bali hindi pa rin niya nadidetect yung operating system. Yung ibig sabihin, hindi pa rin niya nadidetect yung Windows, walang Windows na lumalabas. Bali, itatry ko muna siyang i-reprogram. Bali, nandito na ako sa CMOS. I-configure ko yung first boot sequence. Ipo-first boot natin yung gagamitin natin na USB. Yung USB, halimbawa yung bootable USB natin, yung ginagamit natin pang program na Windows. Ang ginagamit ko kasi guys, Windows 8.1 at saka Windows 10. Pero mas gusto ko yung Windows 8.1 kasi hindi pa ako naka hard disk na SSD. Bali, ginagamit ko lang dito yung mga hard disk ko na SATA. Pero mas maganda sana guys, kahit na mababa lang yung memory nyo, kailangan yung SSD kasi mas mabilis yung mas mabilis yung expand, mas mabilis yung transferring niya, tsaka mabilis siya mag-loading kasi chips type lang yun guys. Chips type yun. Bali dito guys, hindi ko mapalabas yung boot sequence. Bali, ang ginawa ko dito guys is pinurse boot ko na yung ginagamit ko na USB. Yan, bali na-detect na siya guys. Na-detect na siya, bali lalagyan natin siya ng Windows 8. Ngayon guys, pagka hindi siya malagyan ng Windows 8 dyan guys, babaklasin ko siya ulit. Tapos papalitan ko na nung hard disk. Punta pala tayo sa hard disk ulit guys. Ang mas magandang hard disk guys, yung mga bago ngayon, yung SSD na. Kasi yung SSD, chip type yun guys. Chips type. Ibig sabihin yun guys, yung mga hard disk kasi na SATA, meron silang disk sa loob. Bali, ayan guys, nag-explain ako dyan pero binoise over ko lang naman din. Tapos yun guys, tawag nito guys, yung mga hard disk kasi meron na disk type, meron yung mga bago ngayon chips type. Ibig sabihin yung disk type kasi guys, umiikot yun, katagalan kasi guys, katagalan ng ikot nun is nagnanacking. Ibig sabihin nagnanacking, kumakatok siya tapos hanggang sa masisira na siya. Tsaka hindi ganun siya kabilis yung transferring niya, hindi ganun kabilis. Hindi katulad ng mga bago ngayon yung SATA. Halimbawa, itong 4 gig na nilagay natin na hard disk, tapos itong 4 gig na nilagay natin na memory is lalagay natin dyan. Tapos ang ginamit ko dito na hard disk yung may disk, hindi siya ganun kabilis. Pero kung papalitan natin siya ng SATA ay SSD, napakabilis nun guys, mabilis siya. Kumbaga parang nakakasunod ka rin sa bago. Kahit lagyan mo siyang Windows 10, kaya niya. Pero kung itong 4 gig guys at saka 4 gig RAM tapos yung hard disk na SATA yung gagamitin natin is medyo gagapang siya. Pag hindi niya kakayanin, maaaring sirain niyo yung hard disk pagka sobrang bagal niya. Hindi katulad ng SSD guys. Pagka SSD tapos 4 gig kahit Windows 10 lagay natin, mabilis siya guys. Yun. Pana-explain ko dito guys pero binoise over ko lang naman. Bali sinisetapan na natin siya guys dito guys. Pag hindi natin siya nasetapan guys, ang gagawin natin, babaklasin natin yung hard disk. Tapos i-repair natin. Minsan kasi guys, kaya hindi na siya nadidetect dahil yung mga terminal niya guys is madumi na. Kaya gagawin natin, babaklasin natin yung board ng hard disk mamaya tapos lilinisan natin. Papakita ko sa inyo guys. Bali guys, eto, ewan ko dito, ba't ang dami kong sinasabi dito guys. Napakarami kong sinasabi dito pero ang tagal naman ng sinasabi ko dito pero binoise over ko lang naman. Bali guys yan, ginagawa ko dyan, nagpo-program ako. Ang tagal guys ng loading niya dyan, ang tagal ng loading niya. Tapos guys nung mag-loading ngayon guys, wala siyang nadidetect na hard disk. Wala talaga siya. Kasi minsan kasi guys, ay sa CMOS nadidetect siya pero dyan guys, pagka setup na, wala na. Bali yan, pinapakita ko talaga dyan guys na hindi talaga siya nadidetect. Ayan ako. Bali, kamutulo ako dyan. Kaya ang gagawin ko dyan guys, babaklasin ko na yung hard disk para i-repair. Ngayon, pag hindi natin kayang i-repair yung hard disk is papalitan natin ng hard disk, kukunin natin yung hard disk ng laptop. Pang laptop yung kakabit natin. Yan guys, yung hard disk niya guys, pang desktop yan. Bali ang lalagay natin mamaya na hard disk pang laptop kasi wala tayong hard disk na pang desktop. Yan, pang desktop yan guys, malaki yung hard disk na yan.
Kaya guys, kakalasin natin siya ngayon guys. Medyo mahaba yung video natin guys. Ayan guys, binaklas ko na buo kasi medyo nainip na ako dyan. Kaya gusto ko baklasin na lahat. Ayan. Yung pagtanggal guys kasama yung LCD. Kaya ingat-ingat lang sa pagtuklap pagka magbabaklas kayo kasi maaaring madamage yung LCD. Ayan guys, bali kakalasin ko na yung hard disk dyan guys. Bali ayan guys, nakalas ko na. Medyo mahaba nga lang guys yung video natin guys, pero at least nakita nyo yung pag-repair sa kanya guys. Share ko lang sa inyo guys yung pag-repair. Once na mabuo to guys, mas maganda pa to sa laptop nyo. Walang sinabi yung laptop na tag 80 mil yan, tag 50 mil o kahit na tag 30 mil yung mga netbook. Ito guys, repairable to guys kasi natatanggal yung mga hard disk. Ayan, hard disk, tatanggal din yung memory. Pero kung marunong ka mag-repair, kasi hindi naman katulad ng laptop ito guys na medyo madali siyang i-open. Ito guys, medyo mahirap siya, medyo makunat yung kaha nito guys, medyo makunat yung kaha niya. Bali guys, yan, binabaklas na natin yung hard disk. I-repair natin, baka ma-revive pa natin hanggang sa ma-detect siya. Tapos after nyan guys, after natin mabaklas, i-reprogram natin siya uli. Tingnan natin kung madidetect siya uli. So ayan guys, binabaklas natin. Kasi yan guys, tatanggalin natin yung mga tornilyo na yan guys. Tanggalin natin isa-isa kailangan. Tapos kukunin natin yung motherboard niya. Yan, nakuha natin. Bali yan guys, yung mga terminal na yan, yung tatlo na yan. Bali may nakita ko madumi siya guys. Bali kukuskusin lang natin yan guys. Kasi yan guys, nagkukonek lang yan dyan. Bali nakapatong lang siya. Katagalan kasi guys, nadudumihan yan. Pagka madumi yan, hindi na siya magkakaroon ng contact. Hindi siya magko-contact. Bali hindi siya gagana. Maring nadidetect yung motherboard mo ng PC. Pero pagka setup na, nag-e-error. Yan, lilinisan lang natin yan guys. Pero check lang natin guys kung okay pa. Pero kung hindi natin siya mapagana guys, is okay lang, papalitan na lang natin ng hard disk. Kukunin na lang natin yung hard disk na yung kinuha na natin ng memory. Yan. Ang mga bago ngayon guys is kung halimbawa magbubuo ka ng mga pang gamings, kalimitan 16, meron na rin yata 32 gig, pero may gumagamit pa rin ngayon na 8 gig, 4 gig katulad nito guys. At saka guys, dito makakapag Dota ka pa dito, kaya din ng Dota 2. Tapos Crossfire yan kaya, yung mga run online kaya guys. Pero kung yung mga matataas na graphic na yun na pinaka latest, hindi nakakayanin guys. Pero ano ka lang, kung halimbawa gamitin mo lang pang stream, gamitin mo lang pang pwede to guys, pang estudyante. Ayan, bali guys, po-program natin siya guys ulit, pero hindi pa rin siya nadidetect. Dapat kasi yan guys is kasi yun, na-program ko na yun. Kung may program yun dati guys, pagka na-program na yun guys, dapat pagka repair natin yun guys, kagana na. Bali yan guys, kukunin na lang natin yung hard disk na yan, para pagka kinuha natin yan guys, is diretso salpak na lang sa kanya. Yun. Bali ayan guys, nabaklasan natin, tapos kukonect na natin. Bali yan pala guys, pagka na-program natin yan, pagbukas na yan guys, hindi na tayo magpo-program kasi may program na yung hard disk na yan guys. Gamit ko yan dun sa laptop. Bali pagka open natin yan guys, dapat plug and play na lang yan guys, diretso open na lang yan, wala din tayo magpo-program. Bali mangyayari guys, merong mga missing driver, ibig sabihin missing program na halimbawa yung tunog, halimbawa yung display, halimbawa wifi, yun na lang yung i-install natin. Pero hindi na tayo magpo-program na katulad na maglalagay pa tayo ng Windows 8, Windows kung magpo-program, hindi na guys. Bali guys, yan may laman na, bali yung mga kulang na missing files lang, yun ang ilalagay natin. Yan, ginawa ko guys yun, kinuha ko na lang yung hard disk ng laptop guys, para mas madali. Tapos
Na-check ko na rin naman lahat. Tapos ang pagka gumana yan guys, ibababad natin yan guys. Tsaka mas gusto ng anak ko to, mas malaki yung screen. Nabili ko lang pala ng mura to sa kapitbahay guys, murang mura. Kaya ito guys, naisipan kong assemblein para sa panganay ko. Tama-tama yung panganay ko guys is grade 11 na siya guys. Eh, sabi niya mas trip niya daw tong gamitin kesa sa laptop. Yung laptop kasi nasa 15 inches lang, ito siguro mga nasa 20. Wala akong ganong alam, mga 29 o 32 ganun, mga ganun, 20 plus inch. So ayan guys, bumukas na siya guys. Bali ng pagkabukas niyan guys, papakita ko sa inyo yung hard disk pang laptop. Ayan ginamit natin pang laptop yan guys. Bali nag-open na siya guys. Yan, bali nilagay ko na yan dyan sa loob guys, nilagay ko na sa loob. Ayan, tapos papakita ko rin yung hard disk niya na malaki. Ayan, hindi natin yan nilagay. Nasa assemblein na natin siya guys. Ang liit lang niya guys, manipis lang siya, kaya parang mas trip ko siyang buuin. Halimbawa nagsawa na ako dyan, hindi babalik ko doon sa laptop yung pyesa. Pero kung ano, dito kasi guys medyo maganda yung screen niya, malaki. Tapos may HDMI din, okay din naman. Tapos parang monitor lang siya, pero may kasama na siyang CPU. So ayan guys, kinonect ko na yung mga keyboard at saka yung power supply. Tapos open natin siya ulit. Ayan guys, ang display na. Tapos tsaka guys, nung napalitan ko siya guys, na-upgrade ko siya, is parang mas mabilis pa siya doon sa laptop na ginagamit namin. Bali yan guys, buo na, may magamit na yung panganay ko. Tsaka medyo mas magandang maglaro. Siguro mas nasa mga 20 plus inch yan guys. Yan guys, buo na guys. Bali, obserba na lang natin, paganahin natin siya ng 24 oras guys. Ganahin natin siya ng 24 oras. Na-update lang natin yung Google Chrome, kaya walang sounds. Yung sounds yun. Bali yan guys, nabili pala natin, wala siyang charger. Yung charger niya nasa 1,000 plus pala sa Lazada, Shopee. Iba kasi yung charger niya guys, Quadrado, pang Lenovo siya niya guys. Mabilis siya guys, mabilis. 4 gig na kasi. Yan. Ayos na guys. Ito ko lang sa inyo, gano'n siya kalaki, nakabuo. Yan siya guys, ganyan siya kanipis. HDMI din siya guys. Wala lang charger yung nabili natin. Charger ng laptop natin ginamit natin. Simulan natin ang balitaan sa